So itong client na susunduin natin ngayon is pinrases in a legal way, may OEC, may OWA, may PIDOS, yan ang kagandahan. At syempre may trabaho na sila. So ngayon, tanungin natin kung paano ba nila nakita ang trabaho nila dito sa UAE habang nasa Pilipinas sila. At kung kamusta ba yung proseso natin ng mga documents papunta dito sa United Arab Emirates. So let's go! Nandito tayo sa Terminal 3 para tanungin at interviewin ang mga client natin na nagmula sa Philippines. Let's go! Guys, finally, Mr. Glenn and Mr. Pedro. Welcome po sa Dubai. Welcome po. Finally, nandito na rin po si Mr. Pedro sa United Arab Emirates. So, kamusta naman po yung biyahe niyo, Mr. Pedro? Okay naman sir, medyo ano lang, mahaba-haba ang biyahe. So, 9 hours yung biyahe. Nakakapagod pero kagandahan. Maganda yung airline na binuksan niyo nung nung employer niyo kasi naka-Emirates po sila. And also, paano niyo po nakita yung trabaho? Sa mga kasamahan din sir, nag-rekomenda. So nirekomenda lang po kayo. At ano nyo po ba to? First work po ba abroad or Yes po sir, the first week. first work po abroad? So ngayon may iniwan po kayong pamilya doon sa Pilipinas. Lungkot nga sir. Lungkot na halong saya. So guys, alam nyo December 30 ngayon, bukas December 31. So kamusta naman po yung iniwan nyo yung Pilipinas ng first time nyo bang hindi kasama sila na mag-New Year? Yes sir, first time na mawalay sa pamilya ng New Year. Na New Year. So ano yung nararamdaman nyo ngayon bukod sa malungkot? Okay lang sir, excited dito sa trabaho kung Okay. para naman sa pamilya to eh. Yeah, totoo naman. At ano po ba yung magiging trabaho nyo dito sa United Arab Emirates? Ako sir, crane operator. Crane operator. Yes po sir. Wow! So, kailangan din namin ng ganyan. So, baka may kakilala pa po kayo, may ibang company din po na naghahanap. Hindi operator, pero mechanic daw. Yes sir. Baka may kilala po kayo, sabihin nyo po sa amin. Kung bigay ko po yung number ko mamaya para yung mga kaibigan nyo for sure, madami po kayo niyan. Okay? Okay, sir. So, may mga question po ba sa immigration ngayong complete ang documents nyo? Wala naman po sir, yung lang. Yung kanina sa Manila, Ano po yung question? yung sa kontrata ko. Bakit? Ano yung naging problema sa contract nyo? Ano yung naging problema? Kasi August pa daw na-release, bakit ngayon lang kami na-deploy? Oh, Yung nakalagay doon na date, August pa daw. Oo, kasi yung OEC nyo, naka na. So ano yung sagot nyo po doon? Sinabi ko na lang sir na ngayon lang siguro nagkabakante yung trabaho na in-applyan namin. Oo. Kasi guys, ayan, August pa pala, noon pa kayo binigyan ng offer talaga. Hindi po kayo nag-try dito na tourist visa, tapos na-offload po ba kayo? Hindi nyo naman tinry. Hindi sir. So guys, at least legal na talaga yung ginawa nila dito na pagpunta para siguradong walang offload. Pero hindi naman po kayo kinabahan sa immigration. Hindi naman sir. Ano nun po? Wala. So ayan, so first time malalayo ni Sir doon sa pamilya. Na ilan po anak nyo? 3 sir. 3. Opo. At first time maging OFW at susunod pwede nyo silang kuhanan dito. Kasi legal kayong pumunta, meron kayong OEC, meron kayong OWA, so pwedeng i-family visa kasi mataas naman yung sweldo nyo. Wow! At yung mga anak nyo pwede din talaga kahit sila magbakasyon po dito. Once may Emirates ID na kayo, you can get your asawa. Kung gusto nyo sa pagganapin dito ng work, pwede po namin kayong tulungan din dyan. Okay? Okay sir. So sige po, basta pa-attest nyo po muna yung yung marriage certificate, yung birth certificate para po mas legal po yung pag-process natin sa kanila. Marirecommend nyo po ba yung agency natin at yung company natin sa pag-process? Yes sir, okay. 100% okay. 100%. Okay. So thank you so much po. At syempre, Thank you sir. dalawa sila. Guys, nandito na rin si Mr. Glenn sa United Arab Emirates kasama si Mr. Pedro. So magkatrabaho po kayo. Yes po. Ano po yung magiging trabaho niyo po dito? Isa po akong filing rig operator. Wow, puro operator po pala. Apo. Alam nyo guys, ang company na papasukan nila is construction company Yes, at po. madami pa silang kukuhanin mga tao sa Pilipinas. Actually, may mga welder pa nga kukuhanin Apo, ngayon meron no? Mga kakilala nyo din po yun? Sa welder po, yung bago daw po na parang recommend ng iba namin kaibigan. Recommended po siya na iba niyong kaibigan. So talaga dun sa company nyo, puro recommendation po pala ang nangyari, no? Apo. Wow! So, kamusta naman po ang biyahe nyo? Nakakahilo. First time nyo po ba sumakay ng airplane? First time po. Parang ang bata-bata nyo pa, ilang taon na kayo? Ano na po, 31. 31 pa lang. So sa Pilipinas, ano yung working experience nyo? Ang working experience ko po, mula puro po ako nagsimula ako sa pagiging crane operator hanggang maging filing rig operator. Tapos ngayon, eto na. Pinangarap nyo ba talaga mga ibang bansa? Pinangarap ko po para po sa pamilya. Yes. So may anak din po kayo doon Opo. sa Meron po. Philippines. At Hinatid first nila ako time, kanina. so naiyak kayo.
siyempre po. Yeah, kasi was first time, ganyan talaga. Opo. Ginagawang lahat para sa pamilya naman Ito yung talaga. lakad na masarap na masakit. Yeah, hindi totoo kasi first time maging OFW. Pero ano yung nagkumbinsi sa'yo na parang, sige, gusto ko magtrabaho sa ibang bansa? Ang nag-convince po sa akin yung gusto kong maiangat sa magandang buhay yung pamilya ko. Mm-mm. Para hindi na tulad dati sa Pilipinas na ang kinikita mo hindi tuloy-tuloy. Mm-mm. Dito alam naman kasi natin dito sa labas ng bansa talagang kung ano yung napirmahan mong kontrata, tuloy-tuloy sa Yeah. loob ng 2 taon. Yes, at kung magaling ka, dito pa naman sa Dubai, pwedeng i-renew din yan. And also, talagang sa Pilipinas, madaming gawain pero mababa ang sweldo talaga, no? So dito, okay naman po talaga yung sweldo na Oo. pinirmahan nyo. Wow! Approve na approve. Approve na approve. At hindi bale kasi pwede nyo din kuhanin yung misis nyo dito. Katulad ng sinabi ko Mr. Glenn, at least in the future, pag meron na kayong Emirates ID, attested and documents, pwede na. Makakasama nyo siya dito. Madali lang po dito sa United Arab Emirates. Kayo po, may question kayo sa immigration na pagpunta nyo dyan. Wala naman po, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy sa akin. Ano po yung mga hinahanap sa inyo? Simula sa PIDOS, Mhm. OEC, passport, tsaka tong OWA. visa, Oo. ito yung sa OWA. Yeah, so lahat po talaga hinanap sa inyo. At Oo. wala nang tanong basta nakita yung documents. Basta kompleto. Yeah, yun yung kagandahan guys kasi itong company na to medyo madami nang pinaprocess sa amin kasi nga talagang nung na-try nila na talagang okay, totoo nga kasi ang ginawa ng employer noong una pinag-tourist yung mga tao. So nung nag-tourist yung mga tao, nakukuha nila sa Pilipinas is mga na-offload. So nag-try sila ng isa hanggang naging okay, dalawa, tatlo at marami pa silang kukuhanin. At marirecommend nyo po yung company namin sa mga taong gusto maghanap ng work dito sa UAE or magpa-process na may mga employer na papunta dito sa UAE. Opo, kasi itong 100% na subok na. Oo, kasi nga talagang legit, walang offload, pagkatapos talagang smooth po ang lahat, no? So, paano po yan? Mag-New Year din kayo ng hindi kasama ang family. Wala, malungkot talaga. Ganun talaga. Para Yeah. sa pamilya eh. Totoo, para sa family. So kanina, habang inihintay ko si Kuya dito sa interview, may tumatawag na sa kanya agad sa messenger. So syempre, kailangan mag-update na tayo agad sa family, no? So ramdam ko ang pagod din kay Kuya. Tingnan yung mata niya. Pero Walang tulog eh. walang tulog kasi time check, it's 12 a.m. na dito. So madaling araw na sa Pilipinas is alas 4 na. Kaya ayan. So sana Kuya mas maging okay kayo dito sa United Arab Emirates kasi especially first time nyo pala maging OFW. Opo. So pagkatapos, syempre hindi rin madali ang lahat. Sometimes may pagdadaanan din tayong kadalasan sa ganyan, homesickness Opo. talaga kasi nga malayo na sa family. Opo. So first time nyo din nalayo sa pamilya talaga. Magiging ganito katagal. Na ganito katagal. Hindi Dalawang malay mo, taon. miss nyo agad, kuhanin nga agad. Pero sa Pilipinas, nagkalayo naman kayo. Kaso lang, mga 5 months. Ganun lang. Easy na lang pala sa inyo yan. Okay, so ano yung gusto nyo sabihin kay Mrs.? Ngayon kunyari nanonood siya, ano yung gusto mo sabihin kay Mrs.? Ingat lagi. Basta nandito lang ako. Yes, medyo malayo lang pero laging may social media naman pwede nyo laging kontakin. Okay, so maraming salamat po and welcome to Dubai! Thank you po. Thank you po. Bye-bye.